Hello mga kapatid and welcome sa another episode natin ngayong araw na ito. So this is your Coach JM and I know na ngayong nakikinig ka, ngayong nanonood ka, ng preaching na ito, I know that God na may gustong sabihin sa iyo ang ating Panginoon. At ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito, ngayong episode na ito, and I know na you are very familiar with this story. So ngayong episode, may pag-uusapan tayong isang Bible character, no, na siyang may pagkakapareho sa atin, no, sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So at ito yung kwento ni Zacchaeus. Amen. Because I'm sure, no, that many of us, kapag narinig natin yung pangalan ni Zacchaeus, una natin laging naiisip, siya yung maliit na tao sa Bible. Siya yung umakyat sa puno ng sycamore. And that is actually how most people remember him. No, as the short man who climbed a tree just to see Jesus passing by. Amen. Maybe you even heard his story in Sunday school before, kung lumaki kayo sa church, sa Sunday school. O kaya sa dami ng preaching, lagi siguro yan na isasama. Amen. And a lot of people think that it's just a cute Bible story. Kasi syempre maliit eh. So cute. Amen? Where there is a man too small to see Jesus in the crowd. Siyempre, natabunan siya. Ang liit niya. Natabunan siya ng matatangkad. Amen? Kaya ang ginawa niya ay umakyat siya ng puno. Tumakbo siya. He climbs, no, in a sycamore tree, and then Jesus notices him. So it's easy to picture this story as something light-hearted. No? Pero kapatid, what if I tell you, gaya ng sabi ko kanina ng introduction, what if I tell you that the story of Zacchaeus is not just about his height. Hindi lang yan sa kung gaano siya katangkad, kung gaano siya kaliit. But it is about something all of us, you and me, have in common with. Amen? Nakapareho natin si Zacchaeus. Kasi minsan, we read the Bible and think, ang gandang historical account nga niyan. Ang gandang history niyan. But the truth is, kapatid, God didn't put it there just for us to know the history. He puts it there, that story, the story of Zacchaeus, so that we can see ourselves in it. That there is something in Zacchaeus' story that describes you and me perfectly. Ang ganda ng pagkakahalin tulad sa atin dito. Something na hindi lang physical, pero maging sa spiritual na aspeto ng ating buhay. But I'm not going to tell you the whole story yet. So, kapatid, tutok ka lang. Makinig kang mabuti. Kasi nasa introduction pa lang tayo. At mamaya, we are going to break it down by piece. And I can say that by the end, no, sa huli, sa kahuli-hulihan, pag natapos natin itong preaching na ito, you will realize that the story of Zacchaeus is actually your story too. It's about where you started, saan ka nagsimula, nasaan ka ngayon, and what Jesus wants to do in your life. Amen? So this day, this episode, let's open our hearts. Let's open our ears. Don't just be watching, no, physically, na nakikinig ka, nanonood ka sa akin, but be with me spiritually. Kahit recorded to, kahit online to. Alisin mo muna yung distraction sa paligid mo, so that you can focus. Because maybe, like Zacchaeus, Jesus is already calling your name. And you don't even realize that He is closer than you think. So ang pag-aaralan natin ngayong episode na ito, mababasa niyo yan sa title dyan. Our title is From Tree to Table. When meeting Jesus turns into a movement of change. At ang ating main verse ay makikita natin in Luke chapter 19, verse 5. Sabi dito, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So mga kapatid, si Zacchaeus, alam naman natin yan, di ba? Siya ay pinanganak na maliit. Hindi ito dahil sa aksidente, hindi rin ito dahil may nangyaring trauma nung bata pa siya sa kanyang katawan, kaya bigla siyang lumiit. Kundi dahil ito ay isang katotohanan na dala niya mula nung isinilang pa lang siya. Mula nung ipanganak pa lang siya. Na gaya ng ibang maliliit na tao, sorry to say this, hindi siya matangkad, tapos biglang lumiit lang. Kundi simula pa lang, mula pagkapanganak pa lang sa kanya, iyon na yung kanyang katayuan.
Ibig sabihin, kapatid, wala siyang magagawa para baguhin ang physical na kondisyon na iyon sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. At kung tutuusin, no, ganito rin tayo sa harap ng Diyos. Pagdating sa spiritual na kalagayan, tayong lahat ay born short. Diba? Kaya sabi ko, may pagkakapareho tayo. We are all born short. Hindi sa height, sabihin na natin, matangkad ka. Kasi matangkad naman ako, so hindi ako yan. No. We are not talking about the height, the physical appearance. But we are talking about the spiritual aspect of our life. Na lahat tayo pinanganak, no? We are all born short. Hindi dahil sa height, dahil tayo yung mga Pinoy, amen, kundi dahil sa spiritual standard ng Panginoon. Na hindi natin naabot yung standard ng ating Diyos. Sabi nga in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Na wala raw lahat daw ng tao ay nagkasala at walang ni isa sa atin na nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Napansin nyo, hindi dun sinabi na some have sinned, na konti lang ang nagkasala, na sila lang ang nagkasala. No. Ang sinabi doon, we all have sinned. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo nagkakasala at patuloy na gumagawa ng kasalanan, nakakagawa ng kasalanan. Amen, lahat tayo ay pinanganak na makasalanan. At sa kalikasan natin bilang tao, mga kapatid, hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos. That is why magkakapareho talaga tayo kay Zacchaeus. Amen, pinanganak tayong maliit na hindi natin abot yung kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit gaano ka pa kabait, amen, kahit ilang good works pa ang gawin mo, hindi yun sapat para i-bridge yung gap. Amen, ano ba yung gap na tinutukoy ko dito? Di ba, simula pa lang nung una, nung ginawa ng ating Diyos, si Adam and Eve, di ba kasama ng ating Panginoon ang dalawang mag-asawa sa paraiso? No, sa isang garden, Garden of Eden. Pero simula nung nagkasala yung dalawa, di ba, pinalaya sila ng Panginoon. Napalayo sila sa Diyos. At yun yung gap na tinutukoy ko dito. Lahat tayo napalayo sa ating Panginoon. Amen. At yung pagiging short na tinutukoy dito, amen, yung pagiging short natin spiritually, hindi yan mababago o hindi yan kailanman, no? O hindi rin yan nagbabago sa simpleng pagsisikap lang. Tulad ni Zacchaeus na kahit anong pilit niya, hindi siya lalaki sa height. And so tayo rin. Na kahit anong pilit nating maging perfecto, amen, ayusin yung buhay natin, ayusin yung sarili natin, hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Hindi natin kayang ayusin, linisin ang sarili natin with our own self. Amen, na mula pa lang sa sinapupunan ng ating mga ina, dala na natin yung makasalanang kalikasan. Kaya nga, no, walang sino mang exempted. Hindi porket pastor ka, you're exempted. No, mapapastor ka man, mapaleader ka, mapabagong Kristiyano ka, o matagal ka ng mananampalataya, lahat tayo pinanganak as spiritually short. We are all born short. Amen. At alam niyo kung bakit importante ito na pag-usapan natin itong bagay na to. Kasi kung hindi natin makikita at aaminin na tayong lahat ay ganito mula pa lang sa simula, magiging imposible para sa atin na makita ng tunay yung pangangailangan natin kay Jesus. Amen. Ang problema kasi ng marami, iniisip nila na sapat na sila, that they are already worthy. Amen. O kaya naman, feeling nila, kaya nilang umabot sa pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang effort. Amen. Pero ang totoo, kapatid, kahit ipunin mo pa lahat ng kabutihan dito sa mundo, mula pagkabata mo hanggang ngayong pagkatanda mo, kulang pa rin yun. Amen? We fall short. Always. Kahit buong buhay mo, gumagawa ka ng mabuti, actually, wala pa yun sa kalingkingan. Amen? Hindi natin yun kayang abutin. Isipin nyo, no? Kahit ang pinakamahabang hagdan sa mundo ay may hangganan. Kahit nga yung longest wall. Ano yung longest wall? The longest wall of China. Na the Great Wall of China. Diba, kahit yung pinakamahabang wall sa ating mundo, may hangganan din. Kaya kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay mas mataas pa sa abot ng kahit na sinong tao, lahat ng human effort natin, lahat ng gagawin natin, mauuwi lang sa pagkukulang. And this is why religion without Christ becomes exhausting. Kasi para ka lang umaakyat sa hagdan na walang katapusan. Pero hindi mo kailanman mararating ang tuktok nito. That's why I'm always saying, I'm not preaching about religion. I'm not teaching you about the religion. No. Because you can have the religion itself, but if you have no relationship with Christ, walang kwenta.
you will be exhausted. Amen? At kung tutuusin, di ba, hindi naman masama. No, hindi naman kabawasan sa atin na aamin tayo that we are spiritually born short. Dahil sa katunayan, mga kapatid, yun ang unang hakbang para makalapit tayo sa Panginoon. Ang kilalanin na wala tayong magagawa para iahon ang sarili natin mula sa pagkakasala. Na hindi natin kaya ng tayo lang. Amen? Now imagine this. Let's go back to the story of Zacchaeus. Imagine this. Yung punong inakyat niya, yung puno ng sycamore, amen? That tree that Zacchaeus climbed, hindi yun basta-basta lang na puno. Alam niyo yung sycamore tree, hindi siya kataasan eh. Hindi siya talaga totally mataas. Ang sycamore tree, hindi naman siya kataasan, mababa lang din yun, pero tawag dito malawak, matabang puno. Amen? Sycamores have wide, sturdy branches and rough, no textured bark. Kaya madali lang naman siyang akyatin. No, napakadaling akyatin physically. Kayang-kayang akyatin ng kahit ng mga bata. So, ibig sabihin lang nito, the tree itself was not the problem. Hindi yun yung problema. Yung puno, hindi yun yung problema. Amen? Pero here's the thing. Si Zacchaeus, di ba sabi ko kanina, kayang-kayang akyatin ng mga bata yung puno. Pero si Zacchaeus kasi, mga kapatid, the thing is, Zacchaeus is not a child. Hindi na siya bata. Siya ay grown and wealthy man. Matanda na siya, mayaman siya. And sa culture nila, kung aaralin natin, ang pag-aakyat ng puno o sa puno ng isang adult, no, lalo na kung may status ka, mayaman ka, it is considered undignified. Nakakatawa. Nakakahiya. Kaya maybe yes, madali ngang akyatin yung sycamore tree physically. Pero ang totoong challenge naman ay humility. Amen? Na kailangan niyang i-let go ang pride. Kailangan niya magtiis sa potential na pangungutya. At literally, ibaba ang sarili niya socially just to see Jesus. Mga kapatid, minsan, ang hardest climb sa life natin, hindi yung sa lakas o sa skill, kundi sa pagsuko ng ego, sa pagpili ng humility, no pagsuko ng pride, para maabot ang pinakamahalagang bagay. Amen, na tulad ni Zacchaeus. Na umakyat siya sa isang puno para lang makita si Jesus. Kasi dahil sobrang crowded na, maliit siya, ang tatangkad ng mga tao. Ganun din dapat tayo. Kailangan din nating umamin na hindi natin kayang makita ang ating Panginoon mula sa sarili nating level. Na kailangan nating umakyat. Amen, hindi sa pamamagitan ng sarili nating paraan, kundi sa pamamagitan ng kanyang grasya. And like Zacchaeus, o kung sino pang maliliit na tao out there, kung nakikinig ka man, kahit siguro, di ba, ilang beses na mag-exercise, kumain ng healthy, uminom ng vitamins sa pampapatangkad, hindi na siguro lalaki beyond sa natural height. Pero baka, siguro, possible, maybe, na baka pwede pa talaga, ipilit natin, sige, manampalataya tayo. Ganyan din tayo, spiritually. Na kahit gaano tayo magpakabait sa paningin ng tao, magbigay sa charity, o kaya maglingkod sa simbahan, kung wala tayong relasyon kay Jesus, wala pa rin kwenta. Kahit gaano ka ka-active, kahit gaano ka ka-present in church attendance, kung wala ka talagang relasyon sa Diyos, at nagiging cycle na lang yan ang buhay mo, walang kwenta. Alam niyo mga kapatid, no, may nakita akong bata, may illustration, may nakita akong isang bata, na yung batang yun, gusto niya talagang tumingin no, sa bintana. Nakalimutan ko ng bintana yan, basta gusto niyang umakyat, tumingin ng bintana, pero ang problema, maliit siya. Gusto niya kasi makita yung nasa loob. So, ang ginawa ng bata, tumalon lang siya ng tumalon. Talon lang siya. Pero kahit ganon, kahit napatuloy siyang tumatalon, tinatry niya kung gaano kataas yung talon na kaya niyang gawin. Hanggang baba lang talaga ng bintana ang kaya niya, ang abot niya, ang makikita niya. Pero alam niya, finally, the good thing is, dumating yung tatay niya. Amen? Tinulungan siya ng tatay niya. At binuhat siya para makasilip doon sa bintana. And ganyan din tayo. Our good works are just us. Jumping. Sige, talon-talon, gawa ng mabuti. Pero si Jesus, siya yung magbubuhat sa atin para abutin ang kaligtasan. Kung tutuusin din, no, yung pagtalon ng batang yon, hindi naman yun masama.
Kasi sumisimbolo yun ng effort natin na gumawa ng tama, na gumawa ng mabuti. No? Pero kasi mga kapatid, hindi yun sapat para makita yung view ng kaligtasan. Na kung wala tayong tatay na bubuhat sa atin, kung wala si Jesus na mamamatay para sa atin, hanggang pader lang ang makikita natin. Amen. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from your own doings, from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Para walang isa sa atin ang magmayabang. Because mga kapatid, grace is not a ladder we climb, but it is the very hand of God reaching down to lift us up. Hindi ito parang training program na kapag ginawa mo na lahat ng steps, kapag nakumpleto mo na, amen, magiging qualified ka na. No. Because grace is God doing for us what we could never do for ourselves. So, hindi natin kaya, ang Diyos ang gagawa para sa atin. At ito ang dahilan kung bakit yung buong kaligtasan, walang kahit na sinong tao ang pwedeng magyabang. Na kung makakapasok tayo sa langit one day, wala ni isa sa atin ang pwedeng magsabi na nakapasok ako dahil mabait ako, o nakapasok ako dahil mas marami akong nagawang kabutihan kaysa sa kanya. Amin, o marami ako natulungang ibang tao kaysa sa iba. Hindi ganon. Kasi baka mamaya, pag akyat mo, kakaakyat mo pa lang, sinabi mo yun, ipapabain ka. Amen? Because the only reason that we are saved is not by our own doings, but it is because of Jesus Christ Himself. It is Him all alone. Siya lang. He is the only way to salvation. And mga kapatid, malinaw that we are spiritually born short. Amen? And that no human effort can make us taller. That only Christ can bridge that gap. Kaya't ang tanong ngayon sa atin, tanong ko sa inyo, are you still trying to jump on your own? Nagaya ng bata, talon lang ng talon, pero mababa pa rin yung nakikita niya? Or have you allowed, or will you allow Jesus to lift you up? Nagaya ng bata, kakatalon niya, nakita siya ng tatay niya, binuhat siya para makita yung sa loob ng bintana. Will you allow Jesus to lift you up? Dahil alam niyo, ang isang tao na patuloy na tumatalon sa sarili niyang effort, mapapagod lang. Pero ang taong magpapabuhat kay Jesus ay makakaranas ng kapahingahan at katiyakan. Remember, sabi ni Jesus in Matthew chapter 11, verse 28 to 29, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Amen? And yes, kung papansinin natin doon sa story, let's go back to the story. Makikita natin, umakyat si Zacchaeus ng sycamore trees, gaya na nating napag-aralan kanina, para makita si Jesus. Pero alam niyo ba, mga kapatid, bago pa magdesisyon na umakyat sa puno si Zacchaeus, just to see Jesus, yung ating Panginoon, si Jesus, He is already on His way to find Him. Para katagpuin si Zacchaeus. Sabi nga ng verse 5 doon, di ba? When Jesus reached the spot, He looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So kung titingnan natin doon, hindi aksidente na dumaan si Jesus doon. It was intentional. Amen? Plano na talaga ni Jesus na pumuntahan si Zacchaeus. Nakatagpuin si Zacchaeus. Hindi lang dahil popular si Jesus at maraming tao na gusto siyang makita, kundi dahil may particular na tao. Amen? Meron talaga siyang sadyang tao. May pakay siya na puntahan doon, which is si Zacchaeus. At kung titingnan natin sa context, dumadaan si Jesus sa Jericho, hindi lang para mag-preach ng word. Amen? Hindi lang para mang-heal. Amen? Pero para magpakita ng grace sa isang taong rejected ng lipunan. Kasi alam niyo kung aaralin natin yung culture nila, sa panahon nila, yung mga tax collector gaya ni Zacchaeus, tinuturing sila na makasalanan. Tinuturing sila as traitor, na hindi karapat-dapat pansinin. Amen? Pero si Jesus, isipin niyo, imbes na iwasan niya si Zacchaeus, siya mismo ang lumapit sa kanya. At pansinin natin, hindi lang siya basta lumapit, kundi tinawag niya si Zacchaeus sa pangalan mismo nito.
Hindi niya sinabi na, hoy, maliit na tao sa puno, bumaba ka. Hoy, baba ka rito. Di ba? Hindi niya yung sinabi. Ang sabi niya, Zacchaeus, come down immediately. At ganyan ang ating Diyos. Alam niya yung kasalanan natin. Hayag sa Kanya lahat ng kasalanan natin. Pero He will not call us by our sin. He will call us by our name. Amen? But the enemy, alam niya yung pangalan natin, pero tatawagin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Yun yung kagandahan dito. So this shows us two powerful truths. That Jesus know your name. Ibig sabihin, personal kanyang kilala. Alam niya yung paghihirap mo. Alam niya na umiiyak ka gabi-gabi. Alam niya yung mga problema mo. Alam niya lahat ng kailangan mo. Amen? Na hindi ka lang basta mukha sa crowd. At hindi ka lang basta numero sa simbahan na inatinan mo. Amen? He knows you intentionally. And Jesus take the initiative. Na bago mo siya hanapin, bago mo siya sabihin nakatagpo mo ang Diyos, siya muna ang naghanap sa'yo. Siya muna ang kumatagpo sa'yo. At ganun din tayo, na kahit feeling natin tayo ang humanap sa Diyos, tayo ang tumanggap sa Diyos, the truth is, siya ang unang humanap sa atin. Siya ang unang naghanap sa atin, siya ang unang tumanggap sa atin. Amen. Kaya nga Romans 5:8 says, di ba? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin mga kapatid, bago pa natin siya mahanap, bago pa natin siya isipin, bago pa natin siya mahalin, mahal na niya tayo at may plano na siya para sa atin, para sa iyo. Amen. Hindi niya iniintay na maging presentable ka muna, maging perfect ka bago kanya lapitan, maging malinis ka bago kanya katagpuin. No. Amen. Kundi kahit nasa kaligitnaan pa lang tayo, amen, ang ating mga kasalanan, lumapit na siya. Kinatagpo niya na tayo. Amen? At kung iisipin natin, pwede namang hindi dumaan si Jesus sa ruta na yon, sa daan na yon. Pwede siyang lumiko sa ibang ruta. Pwede siyang mag-ministry sa ibang lugar. Pero hindi eh. Amen? Dumaan siya doon because may specific appointment siya. May gusto siyang katagpuin. May gusto siyang baguhin ang buhay. Sino yon? Si Zacchaeus. Hindi lang si Zacchaeus, maging ikaw rin, kapatid. Hindi aksidente yung pagkakataong naririnig mo o narinig mo ang salita ng Diyos, kaya ka nakilala, kaya ka nakapunta sa church, o di kaya may nag-share sa'yo ng gospel. Hindi yun aksidente. Hindi rin yun coincidence. Lahat ng yun ay orchestrated ng Diyos para abutin ka. Amen? Isipin natin na yung kwento sa Bible, yung parable ng isang shepherd na iniwan yung 99 sheep. Amen, para hanapin lang yung nawawalang isa. Makikita natin yan in Luke chapter 15. Kita niyo kung gaano niya tayo kamahal. Kaya niyang iwan yung 99 sheep para lang abutin yung nag-iisang nawawala. So kung ikaw yung sheep na yon, mararamdaman mo ba kung gaano kaka-importante sa shepherd mo? Na kaya niyang iwan lahat para lang katagpuin ka. Na hindi niya hahayaang mawala ka ng tuluyan. Ganon si Jesus kay Zacchaeus. At ganon din siya sa'yo, sa atin. Na pwede rin natin yan ihalin tulad sa isang nanay, sa isang magulang, no nawala yung anak niya sa isang mall. Na habang kasama niya, no, habang may tinignan lang, bigla yung bata, lumihis ang daan. Amen? Na kahit gaano kalaki yung mall, kahit magulo, kahit parang maze yung loob ng mall, amen? Hindi yan titigil. Hahanap-hanapin niya pa rin yung anak niya hanggang sa makita niya ito. At kapag nakita niya, di ba yayakapin niya na mahigpit yung anak niya at hindi niya na kailanman pakakawalan. Na hindi titigil yung magulang niya hanggat hindi niya nakikita at nayayakap ang kanyang anak. And that is how determined Jesus is when it comes to us. Amen. Ganun siya para sa iyo, para sa akin. Kaya baka iniisip mo, no, nag-decide ako na hanapin si Lord. Nag-decide ako na tanggapin si Lord. Yes, totoo, nag-desisyon ka. Pero yun ay dahil siya muna ang unang nagdesisyon para hanapin ka, para tanggapin ka, para mahalin ka. Siya yung nag-orchestrate ng lahat ng pagkakataon para makita mo siya, para magkakilala kayo. Amen? So hindi aksidente, nakausap mo ngayon si God in this preaching. I'm not God, I am just His instrument. Amen? So hindi yun aksidente. Hindi aksidente na naririnig mo o nakikinig ka o nanonood ka sa mensaheng ito because this is Jesus passing by your Jericho.
looking up at you, calling you by your name, saying, come down. No, anak, baba ka dyan. I must stay at your house today. Amen? Kaya kung siya ang unang naghanap sa iyo, anong sagot ang ibibigay mo sa tawag ng Panginoon? Anong isasagot mo? Will you just stay at the tree, just watching Him from afar, or will you come down and welcome Him into your home, into your heart? What's your decision, kapatid? Because notice this, anong tinawag ni Jesus, si Zacchaeus, bumaba ka dito, pupunta ako sa bahay mo. Zacchaeus didn't say, Lord, wait lang ha, lilinisin ko muna bahay ko bago ka pumasok. Lord, magpapakabait muna ako, magpapaka-perfect muna ako bago ka pumasok sa bahay ko. Bago ka pumasok sa puso ko, sa buhay ko, bago kita tanggapin. Kasi nakakahiya, Lord. Diba? Kasi ganun tayo, no? Ganun tayong mga tao. Kapag may nag-chat sa atin, ay, bibisita ako sa inyo mamayang ganito. Wag muna, mamaya na, anong oras? Diba? Ganito yung oras, punta ka dito. Kasi maglilinis pa ako ng bahay, nakakahiya naman sa'yo, pupunta ka dito, marumi. Diba? Ganun tayo eh. Kaya, pag may kumakatok na, mamaya mo pa yung pagbubuksan, talagang lilinisin mo muna. Pag nalinis mo, saka mo lang bubuksan yung pinto. Ganun tayo mga tao. But Zacchaeus, he's not like that. Agad-agad niyang tinanggap si Jesus. Hindi siya nagtumpik-tumpik, hindi niya hinintay na maging maayos muna yung lahat bago niya buksan yung pinto kay Jesus. He recognized the urgency of the moment. Kasi alam niyo mga kapatid, minsan, may mga pagkakataon na dumadaan si Jesus sa buhay natin at kung hindi tayo agad-agad magre-respond, kapag sinabi natin, Lord, wait lang, Lord, next time, Lord, bukas na lang, Lord, mamaya na lang, pag malinis na yung bahay ko, maaaring mawala yung opportunity. Masasayang. Kaya nga sabi ni Jesus kay Zacchaeus, diba, come down immediately. Mabilisan. Ngayon na. Hindi next week, hindi bukas, hindi kapag ready ka na, hindi kapag malinis, perfect ka na. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, kapag lagi natin sinasabi na, kay Lord, na bukas na lang ako maglilingkod, Lord, mamaya na lang, next time na lang, Lord, sa perfect time. Alam niyo, naririnig yan ng kaaway. At dahil naririnig niya yan, He will make sure that the right time or perfect time that you are saying, that you are talking about, will never happen. Will never come. Hahadlangan niya yan ng hahadlangan. Amen? Hindi niya hinihintay, kapatid. Hindi inaantay ng ating Diyos na maging maayos muna lahat bago siya pumasok, bago siya mag-invite, o kaya bago mo siya tanggapin. No. Hindi ganun ang ating Diyos. Amen? Hindi next week. Kasi alam nyo, the opportunity to respond sa panawagan ng Diyos is now. Ngayon na. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6, 2b, sabi ito, behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of your salvation. At alam niyo mga kapatid, minsan, hindi naman sa dahil ayaw na ni Jesus na bumalik. Amen, kaya nawawala yung opportunity. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil ito, tumitigas na yung puso natin kakahintay. Kakasabi ng wait lang, kakadelay ng ating pagsagot sa panawagan ng Diyos. And Zacchaeus, he knew that that was his chance. And hindi niya alam kung babalik pa ba si Jesus sa Jericho, kung dadaan pa ba si Jesus doon. Kaya hindi niya na yon pinalagpas. Kasi ang totoo lang mga kapatid, maraming tao sa crowd na araw-araw naririnig ang pangalan ni Jesus. Maraming tao sa simbahan, online, sa preaching, naririnig lagi, the name of Jesus. Amen? The works of Jesus. Pero hindi lahat ay nagkakaroon ng personal encounter tulad ni Zacchaeus. Bakit? Kasi hindi lahat binubuksan o handang buksan agad ang pinto para sa Kanya. Like marami sa atin, alam natin na kailangan natin si Jesus. Di ba? Pero ang sagot natin, Lord, next time na lang, pag ready na ako. Kapag nakagraduate na ako. Lord, ayusin ko muna yung buhay ko, yung pamilya ko, tsaka kita papapasukin. Lord, antayin mo muna, Lord, hanggang sa yumaman ako, Lord. Payamanin mo muna ako, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Di ba? No, hindi ganon. Hindi ganon si Zacchaeus. At yun yung challenge ng Diyos sa atin, sa iyo, kapatid. Amen. The question is, will you let Him now? Tatanggapin mo ba siya kapag kumakatok na siya ngayon? Anak, papasok ako sa bahay mo. Tatanggapin mo ba? Amen. Hindi bukas, hindi next month, hindi kapag successful ka na, hindi kapag malinis na lahat ng kasalanan mo,
Kasi to be honest, hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Amen? Kaya natin sabihin na, Lord, magbabago ako. Lord, titigil ko na to. Lord, titigil ko yung bisyo ko. Lord, magpapakabait na ako. Kaya nating sabihin ng sabihin ng sabihin. Pero hindi natin kayang gawin. Amen? Mauulit at mauulit lang. Yun yung cycle ng buhay nating mga tao. Kaya hindi natin kaya na sarili lang natin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Amen? Parang iniisip mo, no, na lilinisin mo muna yung sugat mo bago ka pumunta sa isang doktor. Amen? O kaya mag-experiment ka muna, pag-search mo sa Google, experiment ka muna kung ano yung remedy o kung ano yung ipanggagamot mo sa sakit mo bago ka pumunta sa doktor. Amen? Di ba kalokohan yan? Bakit? Dahil ang doktor mismo ang dapat magpagaling, ang dapat maglilinis at mag-aalaga sa sugat mo. At kung aantayin mo pa, no, na gumaling ka bago ka pumunta sa kanya, bago ka pumunta sa doktor, baka lumala lang yung sakit mo. Amen? Yan yung problema sa atin, di ba? Lalo sa mga Pilipino, mahilig tayong mag-self-diagnose, di ba? Pasok na natin to. Marami kasing Pinoy, no, iniisip nila na alam nila lahat ng problema nila. Tapos, ang gagawin nila, konting ubo, konting sakit ng ulo, search. Di ba? Konting pagsakit ng tiyan, search. Ano ito? Symptoms, yung ganito, tapos sa labas, cancer. So, ngayon, mai-stress. Di ba? Sasakit ang ulo. Mas lalala yung sakit dahil nadagdagan ng sakit ng ulo, di ba? Ang gagawin pa, magta-try to self-medicate, mag-experiment, and ending, lalala lang pala yung sakit. At ganun din sa buhay natin, sa sarili nating pananampalataya. Minsan iniisip natin na kaya nating ayusin ang sarili natin. Amen, nababaguhin muna natin buhay natin bago tayo lumapit sa Lord. Pero kapatid, siya mismo ang tanging makakapaglinis at makakapagpagaling sa atin. Hindi siya nag-iantay ng perfect version mo bago kanya mahalin, ng mabait na version mo. Hindi siya nag-aantay na sobrang maging mabuti ka bago kanya tanggapin. No. Ang gusto niya ay yung puso mo ngayon. Na kahit magulo, kahit marumi, kahit puno ng kasalanan, amen, gusto niya, lapit ka lang kasi siya mismo ang gagawa ng paglilinis sa'yo. Siya mismo ang magbabago sa'yo. At tandaan natin si Zacchaeus, tax collector. Kilalang makasalanan, ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Jesus. Hindi dahil sa mabubuting gawa niya, kundi dahil sa grasya ng Diyos. At si Zacchaeus understood this truth. Kaya wala na siyang paligoy-ligoy pa na tinanggap niya agad yung panawagan sa kanya ng Panginoon. Na alam niya na sa presensya ni Jesus, at the feet of Jesus, walang kasalanan na hindi kayang patawarin. Walang sugat na hindi kayang pagalingin. Walang sakit na hindi kayang pagalingin. Walang buhay na hindi kayang baguhin ng ating Diyos. Kaya handa siyang ibigay ang sarili niya at tanggapin ang pagbabago na dala-dala ni Jesus. Kapag dumating yung pagkakataon na yon, natawagin ka ng Lord, asking you to let Him enter your house, enter your life, hindi mo yun dapat palampasin. Kapatid, kasi wala nang mas mahalagang bisita kesa sa anak ng Diyos na kumakatok sa pintuan ng puso mo. Amen? Kaya ang tanong ko ulit, paulit-ulit ko kayong tatanungin, papapasukin mo ba siya sa buhay mo? Not when you feel spiritual enough. Not when you feel you are holy enough. Amen? But now, kasi the truth is, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. Ang bukas, wala na yung kasiguraduhan. Mamaya, hindi tayo sigurado. Pero ang ngayon, hawak mo. Desisyon mo. At kung bubuksan mo yung puso mo kay Jesus ngayon, siya ang bahala sa kinabukasan mo. Siya ang bahala sa mamaya mo. Hindi mo man alam lahat o yung mga susunod na mangyayari, pero siguradong kasama mo siya mula ngayon, bukas, at hanggang sa walang hanggan. Amen? So from the tree to your home, will you let Him in? Tingnan natin. Amen, balik tayo kay Zacchaeus. Sabi ko nga kanina, di ba, isa siyang kilalang makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Rejected siya ng lipunan, tax collector na marami ang galit o may ayaw sa kanya. Na parang yung ilan lang, no, na mabait kapag nangungutang pero galit pag singhilan na. Pero kahit ganon, yung kalagayan ni Zacchaeus, nung tawagin siya ni Jesus, agad niya nung tinanggap at dinala pa sa kanyang bahay. Hindi niya sinabi na, Lord, wait lang, lilinisin ko po muna bahay ko, sa akin na papasukin, no?
Agad-agad niyang tinanggap si Jesus. Agad-agad niyang pinapasok yung ating Panginoon. Amen? Na tipong bukas yung puso at tahanan niya para sa Panginoon. At si Zacchaeus, siya yung halimbawa ng tao na hindi pinapalampas ang pagkakataon na makasama si Jesus. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Nakilala mo na nga siya noon. Amen? Maybe in a revival, amen, altar call, kaya sa camp. Pero tanong, kung saan mo ba siya nakilala noon, iniwan mo siya mismo doon? Nakilala mo siya noon, pero iniwan mo ba siya kung saan mo siya unang nakilala? Amen? Have you left Him where you met Him? Marami kasi sa atin, no? We once had the fire. Maapoy tayo, maalab tayo, mainit tayo sa gawain ng Diyos. Puno tayo ng joy nung na-encounter natin siya. Diba? Pero naalala mo pa ba, kapatid, yung unang beses na tinanggap mo yung ating Panginoon? Your first love, na parang lahat gusto mong gawin para sa Diyos. Maglingkod, mag-worship, magbasa ng Bible araw-araw, na hindi mo na pinapalampas. Amen, na yung puso mo, punong-puno ng pag-ibig para sa Kanya. Napakalakas ng apoy sa puso mo noon. Amen, pero as time passed, unti-unti ka nang lumalayo. Bakit? Pansin nyo ba? Na hindi ito biglaan. Amen? Yung paglayo natin sa Diyos, hindi yun bigla-biglang nangyayari. Hindi ito yung isang araw gigising ka na sasabihin mo, Lord, ayoko na. Lord, di na ako susunod sa'yo, Lord, pagod na ako. Hindi ganun yun. Amen? Ayoko na kay Lord, ayoko na sa'yo, Lord. Hindi. Kasi alam nyo, madalas, gradual yan. Paunti-unti. Parang isang apoy. Hindi naman yan agad-agad mamamatay, pero unti-unti lang yang hihina. Hanggang sa tuluyan ng maupos. Hanggang sa tuluyan ng mawala. Amen? Nagsisimula yan sa maliit. Absent sa prayer, hanggang sa maging absent sa devotion, hanggang sa maging absent sa church fellowship. At hanggang sa wala na. Amen? Wala na talaga. Namatay na. At alam niyo kapatid, minsan, ang sakit, ang masakit dito, hindi agad-agad natin namamalayan kasi abala tayo sa ibang bagay. Like sa school, sa trabaho, sa social media, sa barkada. Sa trabaho, sa pangarap mo na ipre-pray mo sa Kanya, tapos nakuha mo na, iniwan mo na siya ulit. Amen? Sa relationship natin, hanggang sa mapansin na lang natin na yung dati mong Lord, ikaw lang sapat na. Lord, basta kasama kita. Wala na akong ibang hahanapin pa. Inapalitan ng Lord. Busy ako, saka na lang po kita kakausapin. Amen? And the Bible warns us in Revelation chapter 2, verse 4 to 5. Sabi nito, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. So mga kapatid, isipin niyo yan. Falling short is not just about being born in sin. Kasi minsan, even as believers, mananampalataya na tayo, we can still fall short of His presence dahil iniwan natin siya sa puso natin. Tinalikuran natin siya. Hindi dahil umalis siya, hindi dahil nawala siya, iniwan ka niya, kundi dahil tayo mismo yung lumayo, yung kusang umalis. Tayo mismo yung nang iwan sa Diyos. Amen? Nagaya ni Zacchaeus, kapatid, he welcomed Jesus immediately. He brought Jesus into his home, his life, his world. That he didn't wait for perfection. He didn't delay. He didn't make excuses. He acted immediately. And ngayon, I know marami sa atin ang nagkakaproblema sa ganitong paraan. We get so focused trying to fix ourselves first, thinking, Lord, I need to be better. I need to be ready. I need to clean my life before I come to you. No. Pero yung kwento ni Zacchaeus, hindi na kailangan maging perfect time. Hindi kailangan ng perfect timing. Hindi kailangan maging perfecto ka bago ka lumapit kay Jesus, kapatid. Because Jesus meets, amen, He will meet you where you are. He is ready. And His love is sufficient. Kahit magulo yung buhay mo, kahit puno tayo ng kasalanan, amen, nandiyan siya ready para tanggapin tayo. Ready para akapin tayo. Kaya ang tanong sa atin ngayon, especially sa mga nawala ang apoy sa Lord. Ikaw ba yan? Comment ka nga, message mo ako. Amen, usap tayo. Pa-counsel kayo. It is okay. It is free. Amen, the question for you is, handa ka bang bumalik?
Handa ka bang mag-apoy muli? Amen? Handa ka bang buksan ang puso mo gaya ng ginawa ni Zacchaeus at dalhin mo si Jesus sa tahanan ng iyong buhay? Dahil lang sabi nga in Revelation chapter 2 verse 5, repent and do the things you did at first. Bumalik ka sa unang apoy, bumalik ka sa unang yakap, bumalik ka sa unang sigaw ng puso mo na, Jesus, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang sapat na. Balik ka sa unang pagmamahal. Balik ka sa unang nagmahal sa iyo at minahal mo. Remember, bawat araw na pinagpaliban natin at patuloy tayo nagsasabi ng yes, na hindi tayo nagsasabi agad ng yes kay Lord, kay Jesus, nawawala yung opportunity na maranasan ang kanyang presensya at biyaya. So like Zacchaeus, ang pinakamagandang gawin natin ay sumagot sa panawagan niya. Ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya, this time. Amen? So from being short is to fullness kapag na-encounter natin si Jesus. So the question is, how do we move? Paano po tayo lalakad? Paano po tayo gagalaw from being spiritually short to experience fullness in Christ? Amen? Colossians chapter 2 verse 9 to 10 says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ you have been brought to fullness. So only Jesus can feel what's lacking in us. Kung anong kulang sa atin. Hindi ito dagdag bawas, kapatid. He doesn't just make you a little better. Amen? Kundi babaguhin ka niya from inside and out. And this fullness means wholeness. Buo, lahat. Amen? It is not just about improving your behavior, being kinder, or doing more good works, but it is about being complete in Him. Having every spiritual gap addressed by the one who created you. Just like Zacchaeus. Amen? Hindi niya kayang palakihin, amen, yung sarili niya by his own ways. Kaya he couldn't make himself taller or earn his way to see Jesus. Tayo rin, we cannot reach fullness on our own. But when we let Christ into our lives, He fills every gap. Our weakness, our sins, fears, and even our insecurities. Imagine, trying to look or to complete a puzzle without all the pieces. May kulang na isa, let's say, na no matter how tried you are doing, na binubuo mo yan, it will never look complete. So that's our spiritual life without Christ. Amen? Pero kapag pumasok si Jesus sa buhay mo, He brings every missing piece, completes the picture, and He will give purpose and wholeness that we could never achieve by ourselves. Because fullness in Christ is also relational. It's not one-time fix. Kundi habang tayo, nag-a-abide tayo sa ating Panginoon, He continues to fill us, to guide us, and mature us, shaping our character to reflect His glory. At kung babasahin natin, Zacchaeus' encounter with Jesus immediately transformed his life. Agad-agarang nabago yung buhay niya. Na siyang ganun din ang mangyayari sa atin kapag truly surrendered tayo sa Kanya. At kapag hinayaan natin siya na magtrabaho sa atin. And this fullness overflows. Just like Zacchaeus, when we experience Christ's fullness, it naturally impacts others. Amen? He immediately wanted to make restitution. Amen? And bless his community. Ibenta niya yung mga ari-arian niya at ipamigay sa mahihirap. Amen? Dahil alam niyo, ang tunay na fullness ay hindi lang para sa sarili natin. It changes how we love, how we serve, and how we influence others. And moreover, fullness in Christ also gives us peace and confidence. Na hindi na tayo kailangang pang mag-struggle sa guilt, amen, mag-compare sa iba, o mag-strive sa approval ng tao. Dahil every lack, every insecurity, and every spiritual shortcoming can be addressed by God. And He equips us to live not just a surviving life, but an abundant life, full of hope, full of purpose. Tandaan nyo na, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Kaya nga, the journey from falling short to fullness starts with acknowledging
our limitations. Hindi natin kaya ng mag-isa. That we need to seek Him. Amen? We need to welcome Him completely into our lives. At sa pamamagitan nun, kapatid, we can experience the abundant life God designed for us. Isang buhay na hindi nakadepende sa sarili nating effort, kundi sa perfect provision, presence, at power ng ating Lord. Amen? So in conclusion, kapatid, the story of Zacchaeus is not just about a man who was short in height, but it is about all of us, lahat tayo, who are born spiritually short. Amen, lahat tayo ay may gap sa Diyos na hindi natin kayang abutin sa sarili nating lakas. That only Jesus Himself can fill what is lacking in our lives and bring us to fullness. Siya ang nagbibigay ng true restoration, ng wholeness at purpose na hindi natin kayang makuha sa sarili nating effort. Yes, Zacchaeus may have climbed a tree to see Jesus, pero bago pa siya kumilos, Jesus has already sought him first. He called Zacchaeus by name, personal, intentional, and urgent. And this shows us na hindi tayo random sa plano ng Diyos. He sees every detail, every need, and every longing ng puso natin. So Zacchaeus, he responded immediately, welcoming Jesus into his life without delay, without excuses, and without conditions. Kaya kapatid, come down from your tree and welcome Jesus into your heart, into your life. The time is now, and the gift of fullness in Christ is waiting for you. Because when we let Him in fully, Christ will not only forgive and restore us, but He will fill every gap. Amen? Spiritually man yan, emotionally, o kaya relationally. And just like Zacchaeus, this fullness transforms how we live, how we love, and how we impact others. It's not about being better first. Hindi yan yung maging mabuti ka muna, maging perfect ka muna, but it is about letting Him work in and through us. Because kapatid, fullness in Christ brings peace, confidence, and purpose. It gives life that overflow, not just for ourselves, kundi para na rin sa tao, sa mga taong nakapaligid sa atin. And the journey from falling short of fullness starts with one step. What is that? It is responding to His call, inviting and accepting Him into your life, and trusting Him to work from the inside out. Kaya wag natin palampasin ang pagkakataon na maranasan ang presensya at biyaya ng Diyos ngayon. Dahil ngayon ang tamang panahon. Amen? Ngayon ang tamang panahon to open your heart, to surrender fully, and to let Jesus bring you, amen, from falling short to complete fullness in Him. Kaya please, I want you to take a moment and reflect. Saan ka nakatayo ngayon in your spiritual life? Amen? Nasa puno ka pa ba? Umaakyat? Sinusubukang abutin si Jesus sa sarili mong effort? O handa ka nang bumaba sa puno ng buhay mo at buksan ang puso mo para sa Kanya? Kung nararamdaman mo ngayon na parang ako na yung bata sa bintana na tinukoy natin kanina, na gusto ko makita si Jesus pero hindi ko kaya na mag-isa, nang walang bumubuhat sa akin, please know that Jesus, the hand of Jesus, is already reaching you. Amen? Reaching you out to lift you up. Siya mismo ang tumatawag sa iyo sa pangalan mo. Sabi niya, come immediately. I must stay at your own house today. Kapatid, hindi ito basta sermon lang. O kaya, kwento sa Bible. This is a personal call for you. At ngayon, maaari mong tanggapin yung tawag na yon. Kaya naman, kung handa ka ngayon, I want to invite you in a short prayer. Kung hindi mo pa natatanggap ang ating Diyos as your Lord and Savior, o kaya kung tumalikod ka at gusto mong magbalik, amen, alisin mo muna yung distraction sa paligid mo. Dali. Alisin mo muna. Patahimikin mo muna yung mga nasa paligid mo. Nasa bahay mo. Amen. Stay where you are. Yumuko ka. Pumikit ka. Just pray. Sabihin mo sa puso mo, Jesus, I welcome you. Pumasok ka sa buhay ko. Punuin mo ako ng iyong presensya at biyaya. I need you. Sabihin mo, kung hindi mo pa siya natatanggap, I want you to pray, no? I want you to bow down your head and pray with me. Ulitin mo lang yung sasabihin ko, but this prayer, no, this will come from me, pero akuin mo ito bilang sa'yo mismo. Sarili mong pagtanggap. Sarili mong pagsuko ng buhay mo sa ating Panginoon.
Amen? Because this is the first step, kapatid. So if you are that person, hindi pa ba natatanggap ang ating Diyos at gusto mo siyang tanggapin ngayon because this is the time. Now is the time of your salvation. Amen? I want you to bow down your heads, at sabihin mo, dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ako'y iyong kinatagpo at nakapakinig ako ng iyong mga salita. Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba at inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Kaya inaanyayahan po kita at aking binubuksan ang aking puso, ang aking isipan, ang aking buong buhay. And I invite you to come. At tinatanggap kita sa aking buhay. Bilang aking Diyos, bilang sarili kong tagapagligtas, at maging Panginoon ng aking buhay. Simula po sa araw na ito, Diyos, ay isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Ito lamang ang aking salmo't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I want to congratulate you. Bakit kasi sabi sa Bible, may isa man na tumanggap sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. I am not the only one who will rejoice of your salvation, but it's also heaven is rejoicing with you. So congratulations, kapatid. And kapatid, now we are already done. Tapos na tayo. I congratulate you. And ikaw, kung may natutunan ka. Amen? If you have a testimony to share, no? Kung may bago kang learning sa natanggap ngayon sa episode na ito, I want to share it. No, I want you to share it down below. Comment mo lang yan sa comment section. At babasahin ko yan. Para rin maraming ma-encourage kapag ka natapos yung preaching, tapos nag-check ng comments, nakita yung inyo, pareho kayo na pinagdadaanan, at napagtagumpayan mo yan, magkakaroon siya ng pag-asa. Amen? And I want that to happen. So kapatid, you can drop down your learnings, your testimonies. And kung may prayer request ka, drop mo lang din yan sa baba. Let us pray for you. Let me pray for you. Amen? So maraming salamat sa iyo, kapatid. If you are blessed, syempre like niyo yung video, subscribe, and share nyo na rin sa iba ninyong mga kapatiran para maraming ma-encourage. Amen? At marami pa makilala sa ating Panginoon. So this is your Coach JM. Maraming salamat sa inyong lahat. See you sa ating susunod na pag-aaralan. Goodbye and God bless you, everyone.